Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na nagbabalik. At tayo po medyo napasubo sa gamutan yesterday, kaya wala po akong even upload, no? And thanks be to God kasi naging maayos naman po ang resulta ng gamutan. Though, kailangan na pa rin po bumalik at isang katutak po talaga kasi ang nangyari, ang gumagawa. So, abangan nyo na lang po yung upload ng video noon. Kailangan ko pa pong i-edit kasi po napakahaba para kayo manonood ng pelikula. Pero, ano ko lang yon, iiksian ko lang po yung mga details lang na pwede nyo makita. Pero meron na po akong post noon nga lang po sa FB ko. Pero konti lang po yun. At hindi po yung time na pasapi. I mean, yun yung hinahawakan ko pa lang po siya is nagre-react na po yung spirit. Okay, so now is ngayon po, alamin natin dito sa ating mga cards, sa ating mga guides, kung ano po yung nais silang ipahatid na mensahe po sa inyo. So, cleanse muna po tayo. Okay. So, feel this smoke, no, para po sa cleansing sa mga nararamdaman nyo po ngayon. And again, pasensya na po kayo kung medyo malag ang dating ng video, but ang importante again dito is yung aking voice. Okay? So now, nais ko muna magpasalamat po sa lahat po ng mga patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel. Sa mga subscribers and new subscribers, maraming salamat po. And sa mga nagpabook po ng healing, no, may padating po bukas. So, naway makarating po kayo dito sa bahay ng dala po ang kaligtasan, protection po ng ating Diyos Ama. At ito po is spiritual tarot reading po to, itong YouTube channel na ito. And also I'm a divine healer and ritualist po. Again, nagre-ritual po ako, nagpapaklas po ako ng kulam at nagbubuo po ng pamilya. Okay, yung mga biktima po ng mga gayuma, ng mga kasalbahihan para po maghiwalay ang pamilya, ako po ang tagabuo. Okay, yan po actually yung isa sa mga parang specialista ako ng gano'n. Ano sasabi ko po. Okay, so make sure lang po na kayo po is mga original. Okay, I mean legal wife, legal husband na makukonsulta po sa akin. Okay, kung halimbawa kung magjowa pa lang po kayo at sa tingin nyo naman po is talagang under din po ng black magic si jowa, so consult lang po kayo sa akin. And again, for more details po and gusto niyo po mag-inquire, nandiyan naman po nandito po sa description box ang aking contact details. And please try to avoid po yung pagtawag, no? Ano lang po kayo, chat lang po kasi po katulad po nun is may ginagamot po ako, so please para lang po maiwasan po yung distraction sa gamutan. Okay, so let's see kung ano po yung energy na makukuha ko sa inyo. Pero ang gusto ko po kasi malaman ngayon talaga, actually, no, ba't ako nag-reading today? Actually, gusto ko i-live to. So, sa ganito muna kasi magdadasal na rin po ako mamayang 6. So, parang medyo rush din po itong reading. But, ang gusto ko po malaman ngayon talaga is kung ano po ba yung bumabagabag sa inyo, ano po ba talaga yung napaka-heavy na energies na dinadala nyo po ngayon, na I'll do my best, no, na bigyan po kayo ng solusyon or advice sa araw na to, no? So, aalamin po natin kung sino naman po yung makakakuha ng energy dito at dito po nakaka-subscribe. Please click the subscribe button, paki-like and share din po, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. And sa mga gusto naman pong magpa-reading or magpa-heal, no, magpagamot, magpa-reading po, walk-in man yan o online, is please, andyan po, no, tawagan nyo lang at chat nyo lang po ako, no, para po magkausap po tayo for the appointment or for the available slot po na pwede po sa inyo. And what else? Sa mga yun lang. And sa mga mag-avail po ng ng healing oil natin, which is the miracle oil na kina-consider po ng karamihan, which is ganito po siya, nasa ganito po siyang bote, pero this is the big one, no? Pero meron po tayong maliit nito, yun po, no? Pero yun po ang available talaga natin, the smallest one. So ito po is may naman nakalagay na pong orasyon to, ayan, may mga orasyon na po yan sa loob.
Pero kahit po walang orasyon yan, malakas na po yan. No, yan po is pwedeng gamitin spiritual, pwedeng pong gamitin physical. No, yan po is paggamot at pangontra po sa lahat, sa kulang, barang, lason, usog, gayuma. Yan. So yan po is magbibigay po ako ng instruction dyan, paano nyo po isasagawa yan. No? And also sa medallion naman po, no, is meron pa po tayo mga available na medallion for all-in-one protection po. No, and for also sa mga beginners po na healers, meron po tayong maire-recommend. Depende po yan sa pag-uusap natin kung ano po yung dapat yung itangan. Okay? So now is, let's start sa ating reading. Alamin po natin ano kung ano po. Sa ngalan ng Diyos Ama sa langit, mahal na Birhing Maria, mahal na Jesucristo, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po rin napakalalakas sa kapangyarihan, banal na tugo, banal ng alba, banal na spirito, mga cards na ito, para po makapagbigay po ng para po magkaroon po ako ng kasagutan sa mga katanungan po ng aking mga tagapanood. Kami po ay patuloy pong humihingi, nananalangin na kami po ay pagkalooban ng inyong napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan, banal na spirito para po sa aming kaligtasan, ilayo po sa ng kapahamakan, kalamidad, disgrasya sa kuna, at anumang klase ng tukso. Naway kami po inyong pagalingin, lalong-lalo na po yung mga may karamdaman spiritual na hindi po aware na sila po may karga or binibira ng spiritual. Naway kami po inyong pagalingin. Sila po yung inyong pagalingin, hipuin. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's start. Saan na yung isa ko One. Okay, so hihimas muna po ako ng aking magical crystal para po mas ma-absorb or para mas maganda po ang pasok sa atin ng mensahe. Okay. Okay, so let's start. Ano po ba yung mga bumabagabag sa inyo? Ano ba? Ano ba? Okay, so tingnan po natin ito, no, I'll try my best, no, na hindi po ako mag-pick ng card. So, babalasahin po natin siya para po malaman natin kung ano ba talaga yung bumabagabag sa isip ninyo. Pero meron po pumapasok sa isip ko na parang there's something wrong sa inyo spiritually. Maybe sa iyo or sa person mo. So, aalamin po natin kung sa iyo or sa person mo. Okay? Siguro kukuha ako ng bahala na. Holy Spirit, please guide me and whisper to me all your messages para po sa aking mga tagapanood, sa aking mga subscribers. Thank you. Okay, so meron po dito magbabalik ang loob sa Diyos. So meron pong ganon. Bakit? Bakit siya magbabalik loob sa Diyos? No? Or maybe ito yung mga tipong umaatake sa inyo, no? Magbabalik ang loob niya sa Diyos. It's because of it's because of bumabalik sa kanya ang kulang. Malamang sa malamang is binibigay sa iyo or ibinabato sa iyo. That's why andito ngayon si card para po sabihin na sa inyo na itong taong itong gumagawa sa inyo dahil nga po nararamdaman niya na para hindi ka dapat, kumbaga mali siya ng taong binangga, kasi kumbaga andito yung marami man siyang binabato sa'yo na spell work, but ang nangyayari po, bakit ganun, kung ano yung sinabi ko, or maybe ito nagpakulang or nag-hire na kung ano, and now is yung mga sinabi niya doon sa tao or yung ginagawa niya, no, is yun yung nararamdaman niya. No? So that's why andito yung maybe nagkaroon ng confession, na nagkaroon ng parang hingi ng kapatawaran itong taong to kay God para po magkaroon siya ng kagalingan. But then sa mga ganito po talagang matagal po ang process, no, pagka andun po yung andun po yung siguro sincerely is andito yung talagang humingi ng tawad ng taong to kay God and also sa iyo spiritually, hindi man to face to face, no, but andito yung talagang kailangan niyang maramdaman muna kung ano yung binabato niya sa iyo. Okay? So it's a good one kasi nga kumbaga andito yung na-realize na, no, end of the day na mali yung mga ginagawa niya, especially yung pagbato or pagbigay sa ng kulang.
And also, we have the Mother Perpetual Health. Maybe, ito is isa sa mga nilalapitan niya na he or she needs help na gumaling, no, at tanggapin ang kanyang kapatawaran para po sa kanyang kagalingan. Mother Perpetual Health is, nandyan siya para talagang, ipapakita niya yung awa, no, talagang parang kaawaan siya, no, para sa kanyang kagalingan or para sa paghingi ng kapatawaran na siya po ay patawarin or pagbigyan sa kanyang panalangin or kahilingan na magbalik loob at tanggapin din siya ng Panginoon. No? Okay? Okay, so what else? Any message, Holy Spirit? Okay, mga gustong bumaba pero ano? Okay, so we have, I think this is 3 cards. So ito munang isa. Mahirap mag-isa. Lakas ng third eye mo. And ginayuma ang jowa. Okay. So dito is talagang mahirap naman talaga. So itong person na to, no, itong binabasahan natin ngayon is or maybe ito is one of your closest friend or a family member, or maybe no is isa to sa mga possible na partner, mga tipong gano'n na mahirap talaga mag-isa. Kahit naman saan, mahirap mag-isa pag lalong hindi ka sanay. No, hindi katulad namin na mga manggagamot. Actually, for some is talagang andito yung, meron kaming group of friends but pareho-pareho po kami. Like, pare-pareho na po kami mga manggagamot or into spiritual activities po, no. And andito kasi yung sharing, mga ganon. And syempre, mga tips, no, sa mga panggagamot din po. May mga ganon po. Pero ito kasing case na to, no, is andito yung, actually, ito, malakas ang third eye mo. Alam ko meron ka ng kutob dito na itong person mo, no, is under ng, yes, gayuma, itong jowa mo, no. So, andito ngayon yung talagang, parang ikaw, and even siya, no, yung person mo dito, pero yung gumagawa, is nandito yung talagang nagsasuffer na rin na parang feeling niya or feeling mo na nag-iisa ka. Mahirap talaga yan. So, through your third eye, no, is andito yung nagkakaroon ka ng kutob or pakiramdam na malakas na there's something wrong. And ito yung isa sa mga nararamdaman mo na there's something love spell or gayuma na nagaganap sa person mo. No, isa to sa mga kinukutuban mo. Maybe itong person mo is nagkaroon ng maraming changes, especially sa behavior, body gestures, mga ganyan. So, yan yung mga manonotice ninyo. Every time na may mga ganitong attacks, no, sa taong mga nakapaligid na alam mo naman, kasi ito mararamdaman mo to, kasi syempre alam mo naman ang ugali ng person mo eh. So, pero bakit parang at tagal, bakit parang nagtatagal ngayon, or bakit parang iba yung attitude niya, iba yung mga the moves niya dito, no? So, yun yung mga ipagtataka mo or pinagtataka mo ngayon. Okay? So, we have the aani ka na sa katutak na blessings. Wow. Diba? Ang ganda. Kasi nga, dito nga, bumabalik na doon sa pinanggalingan yung kulam. So, eto po kasi, this is a fact, no? Or this is a real talk po to, no? Na talaga pong pagkatayo po is merong spiritual attack. Talaga pong lahat damay. Lahat po aabutin talaga ng, alam nyo, ng alat. No, mapa-business yan, mapa-work, parang bigat ang pakiramdam mo, or andito yung parang kahit anong pagpupursige mo, effort mo is wala. No, to the point na talagang na makikita mo na lang lubog ka na. Wala na lahat. Doon mo na lang yan ma-realize na wow, parang may something wrong sa akin, no? Yung iba hindi tinatamaan po ng spiritual, physical, hindi po tinatamaan ng physical, but pagdating naman po sa income, sa pera, doon ka tatamaan. Doon ka niya tidirahin. No? May mga ganun talaga. Kasi, affected ka eh. Bakit? Kasi, sa totoo lang, kailangan po natin talaga ng pera. Kasi kung wala po tayong pera, hindi tayo kakain. Wala tayong pabayad ng mga bills, etc. No? So, isa yan sa parang bibigyan ka niya ng depression. Depression po is nakakamatay din. Kasi pagka talagang hindi mo na control yan, pwede ka magbigti, pwede ka mag-aason sa sarili. Mga tipong ganun. So, isa yan, no, sa mga birada ng mga spiritual. Okay, so kalimutan mo na ang nakaraan. So, meaning parang kung meron po talagang karga si person, and andito yung ramdam mo naman, no,
And andito yung nagkaroon siya ng mga hindi may iwasang pag-uugali na pinapakita sa'yo, or parang the way na kung paano ka na itrato, no, na para kang basura, na para kang walang kwenta, no, na alam mo yun, yung mga ganon na pakiramdam na parang ginagawa mo naman ng lahat, pero bakit para sa kanya hindi niya makita yun, no? So andito ngayon yung sinasabi ni God or ng Holy Spirit na kailangan niyo pong kalimutan yung nakaraan and forgive these people, forgive this person na involved sa'yo. Again, iba pa rin po yung may forgiveness, iba pa rin po yung talagang ipaubayan niyo po. And again, di ba sabi ko nga sa inyo, let go, let God. Wala po dito yung batingting ko nasa altar, kaya hindi ko po hindi ako makapagbatingting ngayon. Okay? So, kailangan po natin talaga magkaroon ng mapagkumbabang loob, mahabang pasensya sa araw-araw. Kasi po kung wala po tayo niyan, at mamumuo po ang galit, tampo, selos, ganyan, ay, nilalamang na po tayo ng negative energies. That's from the devil entities. That's a demonic attitude, no, na hindi natin dapat i-carry, no? Kailangan po natin yan i-release. Okay, so we have 4 cards. Okay, house cleansing. So kailangan niyo pong mag-cleanse ng house. As in, house cleansing aside po, no, sa paglilinis ng bahay, maging parang ang ambience ng bahay is napakagaan. Alis din ng alikabok. Rearrange, no, yung mga gamit, no, yung ganyan, or mag-paint, mga tipong ganon. No, kung wala man pong ipam-paint, o punasan nyo na lang po yan ng mga para lang po maaliwalas ang bahay. And yung mga junk na, alam niyo yun, yung mga sinasabi na, pwede pa pwede pa gamitin yan. Tapos nakatambak lang naman, hanggang sa masira, mabulok. No, na tinitirahan po yan ng mga negative entities. No, so better na, kung hindi naman po nagagamit, tapon nyo na po yan. Okay? And after that house cleansing na nandito rin, nakapag-fix na po kayo ng mga gamit, so it's about time naman na mag-cleanse na po kayo ng using the Palo Santo, no, the holy wood, or incense of kamangyan, no, para po magkaroon kayo ng peace of mind and warm energy sa bahay, no. And mararamdaman nyo po yun na parang ang gaan, parang ang sarap, no, sarap sa pakiramdam. Mararamdaman nyo naman po yan, especially kayo na mga nandito na nakasubscribe sa akin, which is, masasabi ko, hindi na naman po kayo talagang ordinaryong tao, no, kasi po kayo is malalakas naman po mga kutob ninyo, mga psychic abilities ninyo is talagang palong-palo, lalo na po yung mga subscribers ko, lalo na po yung nag-start, na subaybayan ako from the beginning up to now, no, is talagang masasabi ko po sa inyo, and this is a confirmation na kayo po is may talagang malakas na kutob or malakas na psychic abilities. Okay, so now is we have the asawa mo ang kumukulam sa iyo. Okay, so maybe ito isa to sa mga bumabagabag sa iyo, no, isa yan sa mga parang isa yan sa mga bumabagabag or parang questionable sa iyo, no, or maybe merong somebody na parang nagbigay sa iyo ng tip na, hey, huwag ka masyadong sa jowa mo kasi yan ang gumagawa sa'yo, kaya alat-alat ang buhay mo. Maybe itong asawa mo is full of inggit sa'yo. No? Ang daming inggit nito, or parang hindi matanggap na ikaw tong aanin ng sangkatutak na blessing at siya ang butata. Mga tipong gano'n. Especially kung ikaw collective dito is babae. No? Na ikaw yung umaangat at siya ang palubog or siya ang nakalubog. No? So that's why, ano ba tong kulam na to? Possible na, again, sabi ko nga sa inyo, pagka through words, no, since mayroon po matatalim na dila talaga, na bibig. No? So, ito po is masasabi ko po na hindi man po kayo tinitirikan ng kandila nito, pero yung the way na magkwento, the way na magsalita, magbitaw ng salita, is pero sumpa, yung mga tipong gano'n, di magtatagal, lulubog din yan, gano'n, maubusin din ang pera yan, ay nako, masisira din yan, gano'n. So, may mga gano'n siyang bato sa'yo. Not necessarily na pagka sinabi na dito is asawa mo is kumukulang, so tinitirikan ka na ng kandila, inoorasyonan ka na ng mga Latin prayers, no, hindi sa ganon. Meron po mga way is through dala ng inggit, syempre may galit na po yan, so andito ngayon yung nakakapagsalita sila hindi maganda. Okay, and also we have the palipadhangin, so maybe meron din siyang mga ganito, no, mga palipadhangin na ginagawa sa'yo, sumakit ang ulo mo, no, mga tipong ganon. And sa bahay mo nangyayari. So, ibig sabihin, talagang, ito is a legit na, and this is a confirmation na it's your wife or your husband ang gumagawa po sa inyo ng spiritual attack or spell work, no, na which is palipadhangin.
Maybe for some of you, maybe nakakaramdam po dito ng pagkahilo, naduduwal, low energies, at di pong gusto mong kumilos pero hindi mo magawa. Andito yung parang aligaga ka, lutang ang pag-iisip, no? For some of you, ganito po mga nararamdaman. Okay? So, naku, beware. So, kailangan po talaga dito is awareness, no? And make sure po na meron ko yung mga pump protection po sa katawan. At hindi po maganda, no? Huwag na po kayo magtaka. Meron nga po kapatid, meron tsahin, eh. No? So, minsan po, kadalasan po nangyayari yung mga ganitong spell works sa loob po ng pamilya. Dala po ng inggit, mga tipong ganyan, okay? So, di ba? Ang daming nilang inggit sa'yo. So, ibig sabihin talaga naiinggit tong asawa mo na kumukulam sa'yo. Gumagawa hindi maganda. At ngayon po yan nagaganap. As in ngayon. As in this year, 2025 is ramdam mo ang mga palipadhangin nito. Okay? Okay, so what else? Palipadhangin siya is through matala sa dila din. No? So, let's see kung ano pa. Okay, so we have mentor. Yeah, issue sa kanya to, no? Na parang, okay, so this year din is, andito yung parang mas nag-evolve ka, or maybe nandito yung mas nakikilala ka, or maybe yung magiging mentor ka, or a public speaker, or spiritual guru, no? Okay, so we also have the Capri here. So, ano ba ang meron kay Capri? No, alamin natin kung ano meron kay Capri, no? Kung ano ang ganap nito sa buhay mo, negative ba o positive ba? Or maybe, no, kasi since dalawa silang bumaba dito, mentor and Capri, so ibig sabihin, ito pong Capri na to is nagga-guide sa inyo to, or binibigyan po kayo ng mga pamamaraan, or maybe may mga whispers to sa inyo para malaman mo yung mga katotohanan, no? Or maybe mayroon talaga siyang tamang pamamaraan para malaman mo na kung, or maybe itong message is from your Capri, pating-ting tayo, ting-ting-ting-ting. Okay, so this message is from your Capri, no, na gabay. Possible na ganon, no? So, good luck na lang po sa mga asawa ninyo na kumukulam sa inyo, and because of this Capri, for sure, may mga punishments po yan na marireceive from your Capri. Okay? Okay, so magbakasyon ka. Masyado ka kasi mabait. Okay, so we have na magbakasyon ka. Your spirit says, no, magbakasyon ka, and masyado kang mabait. So, maybe, bakit nasabi ito na kailangan mo magbakasyon? Maybe, dito yung nagsasuffer ka to, ang dami mong pressure, ang daming toxic na nangyayari sa buhay mo ngayon. That's why, itong spirit is sinasabi na nga, kailangan mo nang magbakasyon, no, and parang hindi ka naman pumapatol sa mga issues, or maybe sinasarili mo na lang yung mga sama ng loob. So, parang kailangan mong mag-breathe in, breathe out, no? Alone physically. So, ang kailangan mo talaga is take a rest, no? Rejuvenate, meditate, and para magkaroon ka ng peace of mind. Then, pagka okay ka na, then balik. Okay? And masyado kang mabait. Yun lang. No? So, talagang never kang pumatol sa mga issues sa inyo sa family. Okay? So, let's see kung ano yung possible na maging message sa inyo, no? Okay, so let's see kung ano bang magiging outcome, no, after this scenario na nangyayari sa inyo. Since yun nga, nagbabalik na yung kulam dito sa person, no? Daani ka na sa patutak na blessings, no? And kailangan mo nga ng house cleansing din. And nandito rin yung Capri na nagbibigay ng advice sa'yo. So, kung tayo ng message kay Capri. No, ano pa ba ang nalalaman niya tungkol sa person mo? No, since andito siya ngayon. Ano pa ba ang naisabihin sa inyo nito ng Capri? Huwag niyo po i-consider na yung mga Capri is masasama. No, kasi ako po may alaga din po akong ganyan. Okay? So, meron po nagbibideo okay dito sa kapitbahay. Ignore nyo na lang po yan, ano, kung medyo naririnig nyo po sila. Okay? So, alamin natin ang message from your Capri. Okay, so what is it? What is it? Pansy. Okay, so we have the lovers in reverse. Okay, so talagang there's something wrong sa relasyon ninyo, no? Meron talaga. So there's something parang merong umi-entra, no? Or merong talagang sumisira sa inyo. There's a snake na nakapulupot, no?
sa inyo, and isa-isang tutunglawin, or talagang actually ang target dito is yung person mo na siniseduce or inaakit, no? Meron to ngayon. So, please, pakiramdaman nyo po yung person nyo, and daanin nyo na po agad sa dasal, no? And talagang ito is mapang-akit, no? Mapang-akit itong person na to na umaakit sa person mo. My goodness. Okay, so we have the Wheel of Fortune, Four of Cups, Seven of Cups, and the Page of Wands. Alam niyo, ang daming distraction, ano? Kaya ayoko po magre-reading ng gantong oras. No, kasi talagang kami po dito is dikit-dikit ang kabahayan Chenes. Okay? So, we have the Wheel of Fortune, Four of Cups. So, meron pong nag-o-offer sa inyo, no? Pero dito sa Wheel of Fortune naman, is sinasabi dito na kumbaga, darating ang time, no, na magkakaayos din kayo nitong person mo na to, kahit na ganyan na nangyayari, na parang medyo parang nagkakalabuan kayo, no. So now is magkakaroon kasi kayo are guided, no. You are guided by the Holy Spirit. So huwag kayong mag-alala. Okay? And ito is lumalapit na sa iyo to Sa Four of Cups, isa dito na yung lumalapit na to sa iyo, or maybe ino-offer, gusto ko nang kausapin ito, but andito yung hesitations mo na, or parang hindi ka pa ready, no, na para harapin to. Or maybe talagang ayaw mo na rin. Possible na ganun, no, ang nangyayari sa inyo ngayon. Because alam mo sa sarili mo dito, no, sa Seven of Cups, alam mo sa sarili mo na, hindi naman sa nagmamalaki ka, but you know for yourself, no, na talagang kaya mo naman mag-isa. No? Kaya mo mag-isa. Also here sa Page of Wands, kasi you have the strength, you have the power, no, na alam mo kaya mong tumayo nga sa sariling paa. So, palaban ka naman na sa buhay. That's why, andito yung parang iniisip mo o sinasabi mo, hindi na kita kailangan. No? Ano pa ba ang kailangan? Maybe this is a multiple times na nangyari. That's why, andito yung parang ikaw din mismo is to the point na parang gusto mo na rin i-surrender yung marriage life or maybe relationship mo with this person. But, sinasabi nga dito, no, na still, as a second card, no, is magkakaroon pa rin ng time na magkakaroon kayo ng pag-uusap, no, or magkakaayos pa rin kayo. But parang this time around is mas wiser ka, no. Kung naging wiser ka noon, mas magiging wiser ka this time. Okay? So we have the Five of Swords in reverse. Okay, so now is andito yung parang dati para nagmamalaki to sa'yo, no? Or darating ang point na itong mga ito, na parang dati lagi kang tinatalikuran, lagi kang parang dinededma, no? Or parang masyado mababa ang tingin sa'yo, no? Sa'yo, mababa ang tingin nila sa'yo. Is now, andito sila to surrender, or parang andito yung masyado kanilang tinetreasure ngayon. Or, alam mo yung tipong gusto ko nila lagi makasama, makausap, mga tipong ganun. Okay? So, there's a lot of changes and transformation kasi na nangyari sa'yo. No? Alam mo yung especially yung aani ka ng sa katutak na blessings. This is too much para sa kanila. And they can't think na parang, paano nangyari yun? No? Yung mga tipong ganon. Now, we have the Judgment card is here. So, andito yung talagang, ito yung judgment, or ito yung parang nangyari na pagbibigay sa'yo ng batikos, or gossips, mga chismis sa'yo, no, kasiraan mo sa karamihan. So, this is the judgment na talagang kakainin nila or kinain nila lahat ang mga maling paratang nila sa'yo. Ganyan po si God. As long as kayo is nag-let go, let God. Isa dito po talaga yung si God na mismo ang gagawa ng pamamaraan para po pamukha sa kanila kung sino ka at ano ka po talaga. Yun po yun. And we have the Ace of Pentacles here na sila pong ikababagsak nila. Na sila pong parang, sila ngayon po yung pahiyang-pahiya sa kanilang mga sarili-sarili. No? Kasi nga po mali yung pagtingin nila sa'yo, mali mga iniisip nila sa'yo, mali lahat ng mga paratang nila sa'yo. Kasi they know, no, parang ikaw is a black sheep. No? Walang ganun. See? Kung meron judgment, and now we have the Justice card, no, na isinerve. No? So, ito na yung hustisyang matagal mo nang inaantay.
no? So antayin mo to dahil this is mangyayari siguro mga 3 months, no? As the Holy Spirit says, it's maybe in 3 months, darating in 3 months, ganito na po, magkakaroon na po ng realization na talagang kayo po at yung mga inisip po nila sa inyo is lahat po is mali. Okay? Kasi dito po talaga is palaban na po kayo, mapaphysical, spiritual, mental, emotional. But in a nice way naman po. Kasi hindi naman po kayo katulad ng iba na for sure, no, na hindi naman, wala naman po kasing nakita rito, still, andito yung pagiging mapagkumbaba ninyo, in pagkakipagkapwa-tao. So, yun po ang kailangan po natin i-maintain, ano, if nandito na po yung nagkakaroon na po tayo ng blessings na dumadating na sunod-sunod, make sure po na ito po is isinishare din po natin sa ibang tao, and make sure po na nagiging mapagkumbaba tayo, and yung patience, again, no, yan po ang pinaka-importante sa lahat. Yung habaan nyo po ang pasensya ninyo. Okay? Kasi po yan po ang magbibigay sa inyo or maglilid sa inyo sa tamang landas. Okay? Pasensya and also yung paniniwala. Okay? So, I think yan lang po ang message for now. And about po sa healing, hindi ko po talaga may isasagawa sa ngayon. Pasensya na po kasi I can't use my left hand. Pero I'll try. No? I'll try but ang basbas ko po is magagaling po sa right hand. Ano? Then let me know na lang po kung kayo po nagkaroon ng magandang pakiramdam o gumaan po yung pakiramdam niyo. Okay? So, wag muna po ngayon kasi may video okay po may nagbi-video okay po sa kapitbahay. Pass po muna ako ngayon, patawarin niyo po ako na ako po humingi sa inyo. Kaysa po marinig ninyo is yung bibig nila na kumakanta, hindi mo na po ako magbibigay ng healing po ngayon. Tomorrow na lang po, no? Okay? But I'll try my best na magkaroon po ako ng live healing mamayang gabi after this, okay? So maraming salamat po. God bless us all. God bless you all. At damhin niyo po, no, ang banal na spirito ng Panginoong Hesukristo, Panginoon Diyos Ama, ng anak para po sa kagalingan po ninyo ng karamdaman, okay? Maraming salamat po, and God bless us all, and love, peace, and hope. Bye!